Ito ang bulaklak ng blue ternate plant. Kapag inilagay mo ito sa mainit na tubig, ay lalantad ang makulay na katas nito na maaaring inumin bilang tsaa. Sa bidyong ito ay makikitang kumakain si ate ng kulay asul na kanin. Ang kaning ito ay sikat na sikat sa bansang Malaysia na tinatawag na nasi kerabu, kasama ng ulam at mga gulay. Samantala, sa video naman na ito ay makikitang pinipigaan ni kuya ang asul na tsaa ng hiniwang lemon at kapansin-pansin na sa oras na mapatakan ng katas ng lemon ang tsaa ay unti-unti itong nagbabago ng kulay dahil ito sa chemical reaction na tinatawag na pH indicator reaction. At alam mo ba na maaari ring kainin ng hilaw ang mga bulaklak na ito bilang salad? Sa sobrang dami nga ng pwedeng paggamitan ng bulaklak ng blue ternate ay nagiging popular na ito maging gamit na sangkap sa mga produktong pampaganda. Sa bidyong ito ay makikita si ate na gumagawa ng facial serum. Ang katas ng bulaklak ng blue ternate ay mayroong antioxidant na tumutulong para sa premature aging kung ipapahid ito sa balat. Kaya naman dahil sa katangiang ito, maraming mga produktong pampaganda ang may sangkap ng bulaklak ng blue ternate. Ang halamang blue ternate ay nagmula sa Equatorial Asia, partikular sa bansang Indonesia, kung saan hinango ang pangalang ternate sa lugar na pinagmulan nito. Laganap din ang halamang ito sa malawak na bahagi ng tropical na bansa gaya ng Pilipinas, Thailand, Malaysia at iba pa. Ang scientificong pangalan ng halamang ito ay Clitoria ternate. Ang clitoria ay tumutukoy sa clitoris o ari ng babae dahil sa hugis at anyo ng mga bulaklak nito. Ang ternate naman ay tumutukoy kung saan orihinal na kolekta ang espesimen ng halaman na ito. Ang Ternate Island sa bansang Indonesia. Sa Pilipinas, may mga lokal na tawag dito tulad ng pukingan, puki ng reyna at balog-balog. Ang halamang ito ay isang climbing herbaceous na halaman. Ibig sabihin, gumagapang ang halaman na ito gamit ang bakod, triles o iba pang halaman upang lumaki pataas. Kabilang ito sa pamilya ng Legume family. Ito ang pamilya ng mga halamang nagbubunga ng pods tulad ng beans, peas, mani at iba pa. Ang bulaklak at murang bunga ng blue ternate ay edible o maaaring kainin. Ngunit ang mga buto ng matured na bunga ay may potensyal na nakakalason dahil naglalaman ito ng compound na tinatawag na cyclotides na kilala bilang pamatay insekto at mayroong purgative effects na nakakapagpadumi kapag kinain ng marami. Kaya naman dahil sa posibleng epekto ng matured na buto ng blue ternate sa panunaw, hindi ito inirerekomenda na kainin ng tao. Ngunit ang murang bunga nito na malambot ay sinasabing kinakain bilang gulay sa ibang kultura. Bagaman ligtas at maaring kainin ang mga bulaklak ng blue ternate at kadalasang ginagamit para sa tsaa at pangkulay, mayroon pa ring ilang posibleng masamang epekto na dapat mong malaman lalo na kapag sobra-sobra ang pagkonsumo nito. Pagduduwal, pagsusuka at pagtatae ang pinakakaraniwang epekto kapag labis ang pagkonsumo dito. Kaya naman, ang sekreto para maiwasan ito ay ang moderation o paglimita sa dami ng ikukonsumo. Ayon sa mga nakainom na, ang lasa ng bulaklak ng blue ternate ay may banayad na lasa at bahagyang tamis na kawig ng lasa ng chamomile tea. Ang bulaklak ng blue ternate kapag kinain o ininom ang katas ay nagtataglay ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan dahil sa taglay nitong sustansya. Mayaman daw ito sa antioxidants na maaaring makatulong sa paglaban sa oxidative stress at ito ang pinakamahalagang compound na taglay ng bulaklak ng blue ternate. Nagtataglay din ito ng vitamin C at ilang vitamin A, iron at calcium. Maaaring matulungan ang pagkonsumo ng bulaklak ng blue ternate ang mga taong may mataas na blood sugar level. Natutulungan din ito ang mga taong gustong magpababa ng timbang dahil sa taglay nitong ternatens
na humaharang sa pagbuo ng taba. Ayon pa sa tradisyonal na gamit, mainam daw ito sa kalusugan ng utak at memorya. Kilala din ito sa taglay nitong pampakalma na nakakatulong na makabawas ng stress at anxiety. Ang antioxidants na taglay ng Blueternate ay mainam din sa kalusugan ng balat at buhok, pati na rin sa pagprotekta ng blood vessels para sa kalusugan ng puso at ng ating mga mata. May mga pag-aaral din na nagsasabi na posibleng makatulong ang bulaklak ng Blueternate sa paglaban sa ilang uri ng cancer. Pero tandaan, bagamat maraming potensyal na benepisyo ang bulaklak ng Blueternate, karamihan sa mga pag-aaral na ito ay sa test tube o animal studies pa lamang. Ikaw ba, kaurban? Nakatikim ka na din ba ng tsaa mula sa bulaklak ng Blueternate? Mayroon ka din bang tanim nito sa bahay? Ano ang masabi mo sa lasa nito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.